Ang pagiging magulang daw ay hindi nasusukat sa dugo. Ang pagiging magulang ay nakikita kung sino ang nariyan sa mga panahong kailangan ng bata ng pagmamahal at pag-aaruga. At maswerte ang isang single parent kung may taong magmamahal sa anak niya na parang sarili nitong dugo't laman. Kagaya na lang ng istorya ni Audrey na may lalaki pa ring nagmahal at tumanggap sa kabila ng pagiging isang single mom. Dear Amihan Stories presents The CEO Loves My Quadruplets. Written by Jean Chua. Hindi madaling papaniwalain si Audrey na may second chance ang pag-ibig. Nang iset up siya ng mga magulang sa isang pulis, wala siyang ibang naramdaman kundi ang obligasyon na hindi niya mabigo ang mama at papa niya. At dapat ay magustuhan siya ni Elias. Naging sila naman at kalaunan ay kinasal. For a while, naging mapayapa ang buhay nila at nabiyayaan pa ng quadruplets na anak. Hindi nagtagal, lumabas ang mga problemang hindi niya inasahan. Nang babae si Elias at hindi nasakto sa oras kong umuwi. Dagdag pa na halos siya lang ang may pakialam sa mga bata. Kaya naman nang mamatay ito sa isang shootout habang nasa serbisyo. Nasaktan man siya. Pumaibabaw ang pait dahil lumitaw din ang itinatago nitong ikalawang pamilya. It was painful and tragic. Audrey, uminom ka pa! No, okay na ako. I still have to go home early and see my kids. Pagtanggi niya bago sumandal sa upuan. Ngayon lang siya muli nakapag-relax matapos ang mahabang panahon na laging trabaho at anak lang ang kanyang inaatupag. Binasbasan din ng mga magulang niya ang kanyang pagliliwaliw, dulot na rin siguro ng awa ng mga ito. Isa pa, ang mga itong pumili kay Elias pero sa huli ay niloko lang siya. Hindi na nila nakuhang pagsabihan ng lalaki sa ginawa sa kanya dahil yumao na ito bago pa man mabisto. Past is past na nga lang talaga, gaya ng sabi ng marami. Yan kasi, sino ba nagsabi na mag-anak ka agad? Ngayon tuloy hindi tayo makapag-party madalas kompleto. Dumali ka ba naman ng 4? True, Audrey. Siguro nagsisisi ka ngayon, no? I mean, sa ating 4, ikaw pa lang may anak. 4 na nga, ikaw pa mag-isa nagpapalaki sa kanila. It's so sad na namatay na maaga si Elias. Sunod-sunod na komento ni na Alice, Cassie at Beverly. Hindi niya pinansin ang sinabi ng mga kaibigan at umiling lang. Para sa kanya, hindi dapat pang hinayangan ng quadruplets niyang anak. Napakaswerte niya nga dahil siya lang ang biniyayaan ng ganoon sa buong grupo. It was unfortunate dahil maaga siyang naging byuda. Pero ano bang laban niya sa tawag ng Diyos? 3 taon na rin na nakakaraan. It's time to move on. Alright, enough na yan. Mamaya dumating si Lucas tapos marinig niya ang pang-okray niyo kay Audrey. Saway ni Beverly kinalaunan. As if naman papansinin ka nun. Sa pagitan nating dalawa, ako ang mas habulin, no? The moment makita niya ako, it's game over. Ani Alice. May the most chika na girl win, bestie. Sagot naman ni Cassie. Napairap si Audrey. Ano ba yan? Lumabas ako ngayon para makisaya sa inyo. Puro kayo nagbabangayan. Lucas Candido and his friends are coming, kaya the pressure is real. Kung hindi ka makakasungkit ng isa sa magbabarkadang yon, 2 lang yan. Bulong ni Cassie. It's either pangit ka o hindi ka sexy. Sabay-sabay na sabi ng mga ito, napailing siya. What? Lahat naman yan panlabas na anyo lang. Paano yung personality, yung manners? Wala na bang bilang yun sa ngayon? Personality? At bakit? Nakakain ba yan? Sabay halakhak pa ni Alice. True. Like pagmulat mo sa umaga, mas kaaya-aya naman yung gigising kang gwapo o maganda yung katabi mo kaysa mabait lang. Come on, pagdilat mo unang maiisip. Ay, ang bait naman. Super unrealistic. Sabad ni Beverly. Tumahimik na lang si Audrey at hindi na nakipagdiskusyon pa. Minsan napapaisip siya kung bakit ba tinitiis niyang kababawan ng mga babaeng ito. Nakilala niya sa trabaho si Cassie at ito ang nagdala sa kanya sa mga lakad kasama ang mga kaibigang sina Alice at Beverly. Naging parte na siya ng grupo mula na magsimula siya sa pagiging receptionist ng hotel. Lucas is someone na mas betang maganda kaysa sa mabait for sure.
Yes, may vibe siya na para bang kaya niya sabayan lahat ng kalokohang maisip mo. Napabuga naman ng hangin si Beverly at pinaypayan ng sarili. At ito pa, I'm sure he is huge. Very big. Yung tipong lalakad kang kakarang-karang kinabukasan. Sarap. Napangiwi siya dahil sa narinig. Bevs, that's too much. Baka may makarinig sa'yo. So, ano ngayon? Ganyan din naman mag-usap ang mga lalaki tungkol sa mga babae Dapat nga ikaw ang mag-share ng experience mo dyan. Nanganak ka na eh. Yeah, para mas lalo kaming ma-inspire na wag mag-anak in the future. Imagine, 4 na. Wasak ako niyan ni. Sabi pa ni Cassie. Tinignan pa nito ang pang-ibaba niya gamit ang isang natatawang ekspresyon. Nailapag niya ang baso sa mesa. Please excuse me, magbabanyo lang ako. Yes, bilisan mo at banlawan mo na rin ang pagiging debut mo ha. May 4 na anak ka na kaya wag kang pa-sweet girl. Binilisan ni Audrey ang lakad bago pa man niya ibalibag ang mesa dahil sa inis na kanyang nararamdaman. Grabe, kasalanan na bang gustuhin maging isang happy mother ngayon? Dapat ba kapag strong independent woman, ayaw na rin mag-anak? Banas na sabi ni Audrey sa sarili habang nagpapahangin sa labas ng resto bar. Siguro hindi lang talaga siya makasabay sa mga ito. She's a happy mother now at wala siyang panahon para humanap ng love life, kaya naiilang siya sa usapan. They fantasize about men kasi single pa sila. Si Audrey naman ay binago ng pagiging ina. Nakakaasar! Impit na sigaw niya sa kawalan bago nagpapadyak sa semento. Your heels are going to break, miss. Kalmadong sabi ng isang boses sa kanyang likuran. How about we go inside pagkatapos bilang kita na mainom? Let's talk about your problems. Classic Playboy opening. Komento ni Audrey sa sarili bago lumingon, hindi nga siya nagkamali. Talks like a playboy, looks like a playboy din. It's not miss, it's Mrs. May mga anak na ako, so please, sa iba mo nilang ibaling yung pretty brown eyes mo. Oh, you said my eyes were pretty. Thank you. Sayang at hindi ka available. Well, I'm inside. Kung nais mo lang tignan ng pretty brown eyes ko, I'm there. Just look, no touch. Nothing illegal. Nakuha pa nitong kumindad. I'm Lucas Candido, ang man of steel ng Mindanao. Natawa si Audrey sa pagpapakilala nito. Well, Lucas, I'm Audrey. Nice to meet you pero seryoso ko. Not me, iba na lang. Hindi rin nagtagal na lalaki at umalis na. Dumaan pang ilan pang minuto saka siya natauhan. Teka nga, Lucas Candido? Iyon ang lalaking halos pag-agawa ng mga kaibigan niya. Sa kabilang banda ay lumakas ang tawanan sa resto bar, sakto namang papasok si Lucas. A beautiful woman just rejected him dahil may asawa na pala ito. That's admirable. Kadalasan kasi ay hindi siya tinatanggihan ng ibang married na babae. Malalaman na lang niya kapag nasabak na siya sa gulo. He hates that. Ever since he was born, salitan ng swerte at malas sa buhay niya. Kung kailan siya natanggap sa kanyang dream university, saka naman namatay ang pet niyang si Brownie. Nung mag-summa cum laude siya, sakto naman paghihiwalay ng kanyang mga magulang. Hindi man lang nila na-celebrate ang sabayang pagtatapos niya. Panghuli at pinakamalupit sa lahat. Kung kailan lumago ang steel enterprise business niya, saka naman siya na aksidente at malubhan na saktan. He was okay now, pero bilang kapalit ng paggaling niya, hindi na siya magkakaanak. It was a rare case. Gumagana pa ang kanyang sandata, pero ang pulburang ibinubuga niyon ay wala ng kamandan. Lucas, we're here! Pagtawag ni Ricky. My man, mas pumogi ka ngayong gabi Narinig ko kasing may kasama tayo mga magagandang dilag ngayon, kaya tinagalan kong pagligo. Sagot niya. Umugong ang tawa sa kanilang tibod. You're so funny, Lucas. I'm Cassie. Ito naman sina Alice at Beverly. May isa pa kaming kasama. Cass, sabi ni Lucas, magagandang dilag. Hindi naman dalaga si Audrey. Anyway, let's order some more drinks. Anang isa pang babae. Tumungo si Lucas at hindi na pinansin ang usap-usapan ng mga ito. Hindi niya matipuhan ng mga babaeng kasama ngayon dahil papalit-palit ang tingin ng mga ito sa kanya at sa mga kaibigan niya. Tila ba tinitimbang pa ng mga ito kung sino sa kanila ang magandang kulihin. I'm sorry, natagalan ako. Tumawag pa ako kina mama. Kinukumusta ko kung tulog ba ang mga bata. Nagmamadaling sabi ng babaeng kararating lang.
It was the woman who rejected him. Umayos agad siya sa pag-upo at ngumiti. Papakilala pa lang naman kami. Napansin ng isa sa mga babae ang mariin niyang tingin kaya nagsalita agad ito. She's Audrey Lim. Namatayan siya ng asawa 3 years ago at ngayon may 4 na anak na siyang inaalagaan. Pilit inaalala ni Lucas ang pangalan ng babaeng nagsalita pero hindi niya makuhang-kuha. Cassie, kaya ako namang ipakilala ang sarili ko. Marahang sabi ni Audrey bago umili. I have a quadruplets at lahat sila lalaki. They're 6 years old this year at talaga makukulit sila. Quadruplets? Napanganga si Lucas. Wow, that's good. Hanggang twins pa lang ang nakikita ko in person. Biruin mo, 4? You're so blessed, Audrey. Kuminang ang mga mata ng babae. Agad na pagtanto ni Lucas na mahal nito ang mga anak. She shines while just thinking about them. Blessed nga pero ayoko ng mga anak ulit. Nasa lahi pa naman namin ang maramihan. Sapat na sa akin ng 4 at chikiting ko. Baka sa susunod, dumoble pa. Nako, mababaliw na ako. Natawa si Lucas. Was he amazed? Oo naman. Pero higit sa lahat, he's hoping. 3 taon na palang wala ang asawa nitong si Audrey. Is she wishing for love? Yeah, right. Anyway, enough talking about kids. Kinikilabutan kaming mga single ladies dito eh. Pakli ng isang babae. True, now is definitely not the time para magbanggit niyan. How about we play a game? Game ka ba, Lucas? Bahagyang nairita si Lucas. Hindi sa lahat ng oras ay na-enjoy niyang paulit-ulit na pagpapapansin. May mga barkada siyang kasama pero panay siyang tinatawag na mga ito. Well, you have to ask Miguel. Siya lang naman ang anak ng may-ari ng pinakamalaking brewer sa Pilipinas. I look up to him. Dude, what do you think? Loko ka talaga, Lucas. Anyway, let's go with spin the bottle tapos truth or dare. Sabi ni Miguel. Nabaling sa wakas ang atensyon ng mga babae sa kaibigan niya. Lucas was free to swallow his drink nang hindi pinapaulanan ng tanong. Pansin niya naman ang pagtingin ni Audrey sa cellphone. You're worried about the kids? Tanong niya. Tumango naman ito. Oo, baka kasi magising sa gitna ng tulog at hanapin ako. May sasakyan ka ba dala? Yap, dala kong kotse ni Papa. Tinapos niyang alak sa baso saka pumalakpak. Alright, it's time for Audrey to go. Ihatid ko siya sa parking lot. May sasama pa sa inyo? Umalma si Audrey. Naku, wag na. Ang daya mo naman, Lucas, kaya ka tumatakbo kasi ikaw nang sunod eh. Pinigilan niya sumimangon. Alright, miss. Ano yun? Dear, agad sa'yo. I know you will definitely do it. Fine. Pagpayag niya. Siguro ay hahayaan niya na lang ang mga kaibigan na magsaya habang umiinom siya sa gilid mamaya. Kiss the most beautiful woman in the stable. Napakunot siya ng noo. Hindi ba nakakabastos yan? Baka may ma-offend sa inyo. Kakakilala pa lang natin. It's fine. Game kaming lahat. Kahit ang mga kaibigan niya ay pinatatayo na siya, ang lahat ng ito ay nakaangat ang kilay, naghihintay sa kanyang gagawin. Well, mukhang kilala naman kasi ng mga ito kung sino natipuhan niya. Tumayo siya at lumapit sa tabi ni Audrey. Nakita niya kung paanong kabahan ng babae at mag-iwas ng tingin. Lucas stayed still for a moment. Audrey, can I kiss you? Nawala ng imik ang kanilang mesa. Inilibot ng babae ang tingin sa kanilang lahat bago tumango. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Lucas at dumukwang para mabilis na halikan ang noo nito. Thank you. Tumango si Audrey. You are very welcome. Then, can I send you out para magkausap pa tayo saglit eh? Pumagikhik si Miguel. Payagan mo na, Miss Audrey. Baka pag himutok yan pa uwi kung iisnabin mo. I'm not like that. Biro lang niya yun. Mabilis niyang bawi sa sinabi nito. Let's go. Kinuha ni Audrey ang bag at nauna sa pag-alis. Kinabahan siya sa ekspresyon ng babae. Look, if you're mad, magsabi ka lang. Baka hindi mo nagustuhan yung ginawa ko kanina. Sabi niya noong makalabas sila ng resto bar. It's fine. Akala ko si Cassie o si Alice ang hahalikan mo eh. I mean, tinanggihan kita kanina and now you know, may 4 akong anak. Hindi ko inaasahan na lalapit ka sa akin. Yeah, buti ka pa naka-4. What? Natatawang sabi ni Audrey. Ano yun? Wala. Ayaw sabihin ni Lucas ang tungkol sa kondisyon niya dahil nahihiya siya. Nakakalalaki kasi ang sabihin na hindi siya magkakaanak. Hindi kaya pagtawanan siya ni Audrey?
Anyway, yung mga kasama mo, kaibigan mo ba talaga ang mga yon? Dinadown ka nila sa harap ng iba. That's weird for a friend. Natawa ang babae. Nagustuhan niya ang tunog ng tawa nito, hindi pilit at pabebe kung pakinggan. Sa totoo lang, hindi dapat ako papayag sa paghalik mo sa akin kanina, pero aaminin ko, nainis din ako sa mga pinagsasasabi nila. Bago kayo dumating, pinag-aagawan nila kung kanino ka mapupunta. It was funny kasi pinili mo ko. I like that you kissed me on my forehead too. Lakas baka gentleman ang dating. Audrey, I don't kiss random people. Kinikilala ko rin muna mga babaeng natitipuan ko. That's why gusto sana kitang makilala pa. Muling pagsubok niya na kunin ang atensyon nito at magpakita ng motibo. Huminto sila sa tapat ng kotse nito. Saglit na humalakip-kip si Audrey bago siya tinulak sa hood ng sasakyan. Pakiramdam ni Lucas ay pumapalakpak ang tainga niya dahil sa kaba. Dumoble pa yon nung ilapit ni Audrey ang sarili at halikan siya ng mariin sa labi. Hindi niya inasahan ang ginawa nito kaya hindi agad siya nakareact. Ginalugad ni Audrey ang kanyang bibig bago pabitin nag-iwan ng kagat. Nang makabawi siya, ay hinalikan niya rin ito sa parehong intensidad at saka niyakap sa bewang. Bumitiw si Audrey matapos ang ilang segundo habang habol-habol ang paghinga. Lalamunin mo pa yata ako ng buhay. Natatawang sabi nito bago umatras. Farewell kiss ko yan sa'yo, alright? You're so hot and handsome, Lucas. Pero seryoso, I'm not available. Thank you kanina dahil doon nabuhayan ako. I was feeling like a loser sa table na yon pero ginawa mo pa akong star of the night. Goodbye. Wala nang nagawa si Lucas kundi ang umatras at tanawin ang pag-alis ni Audrey. Tila may kuryente pa ring dumadaloy sa bibig niya mula sa halik ng babae. It was like fire, hot and all-consuming. Muntik niya pang sabihin na ayos lang kahit gawin na lamang siyang friends with benefits nito. Pero butet napigilan niya. Para sa dignidad ko, kailangan ko magmatigas. Saway niya sa sarili. That woman makes it hard for a man to keep his dignity intact. Napakaswerte ng yumao nitong asawa. Kung ako lalaking yun, nag-retire na ako ng maaga. Nasasayangan siya dahil iyon na ang huli nilang pagkikita pero mabuti na rin yun. Kapag nasa malapit ito, baka hindi niya mapigilan ng sarili na mangulit. This is a sweet, sweet night for me. Nasabi niya sa isipan. Kinabukasan ay nagising si Audrey na may yumuyog-yog sa kanyang magkabilang binti. May bata ring nakasakay sa kanyang likod at panayan sundot habang siya'y natutulog. Nang magangat siya ng tingin, naabutan niya pa ang isa sa kanyang quadruplets na tila ba binibilang ang kanyang buhok. Ti, baka makalbo na si mama sa kakabilang mo ah. Sabon niya sa bata. Bumilog ang mga mata ni Timothy. Mama, nasa 675 plus na ako. Now I forgot. Hanggang 700 lang naman talagang kaya mong i-count. Ani Tristan habang patuloy na minamasahe ang kanyang likod. Yun nga lang ay napakabigat na ng mga kamay nito at madiin masyado kung gumamit ng lakas. Nak, baba ka na. Magiging ginilingan na ba siyang likod ko? Okay na si mama. Thank you for the massage. Oh, okay. You're welcome. Tabi na nga muna kayo rito sa akin. Kay aga nyo namang manggising. Anong meron Saturday ngayon. Bukas pa ang church. Tanong niya. Nalimutan ni mama. Pagsingit ni Tio saka bumulusok ng paghiga sa kanyang tabi. Halos masiko nito ang kanyang dibdib. It's Papito's birthday! Nagsasayaw naman ang panghuli sa apat na si Travis. Happy birthday to Papito! Happy birthday to Lolo! Napahawak siya sa ulo. Oo nga pala't birthday ng kanyang ama ngayon. Masyado siyang kinilig kagabi. Nawala sandali sa isip niya ang party na gaganapin mamaya. Pilit niyang iwinaglit sa alaala ang gulat na mukha ni Lucas saka bumangon para alalayan ng mga bata sa pagligo. Matapos ayusan at pakainin ng mga ito, siya naman ang naligo at nagbihis. How was your night kagabi ha? Untag ng kanyang ina nung magluto sila ng handa sa kusina. It was great. May hinalikan akong lalaki just for the sake of having fun. Matapos ang 7 taon, may asim pa pala ako mama. May kilig pa pala sa buto ko. Akala ko natuyot na. Don't be silly. Maganda ka. Maraming magkakagusto sa'yo. It's just that, bata pang mga anak mo, kung may papakilala kang lalaki,
Just be sure na hindi ka papalit-palit ng kung sino. Ma, hindi naman ako mapagpatol. May 4 na anak na ako pero si Elias pa lang naman nakakarelasyon ko in person. Even if he cheated on me, naging loyal pa rin ako kasi kasal kami dalawa. Hindi ko ipapahamak ang mga bata. I will not date hanggat wala pa silang 12 years old. Pahayag niya. By that time, wala ka ng asim sa katawan at kahit ihi, hindi ka na mapapakilig. Ma! Ano? Natatawang sabi nito. Nire-remind lang kita habang maaga pa. Hindi ka naman namin pinagbabawalan. Just be smart and pick the right man kasi nagkamali kami sa pagpili kay Elias. Hayaan mo na yun, ma. Kung nasa langit man siya, sana bantayan niya mga bata. Kahit papano, hindi naman niya ako sinaktan ng pisikal. That's the bare minimum. Dapat bang ipagpasalamat na hindi ka pinagbubuhatan ng kamay ng ex-husband mo? A good husband should not abuse his wife. Look at us ni Papa mo. Mag-away man kami, hindi niya ako binubugbog. Dapat lang kasi asawa ako, hindi punching bag. Sa panahon ngayon, talagang mahirap tansyahin ng tao. Kung hindi nananakal, ng bababae naman. Is marriage still worth it? Si Lucas kaya? Anong klaseng husband kaya siya? Is he a gentle partner? Babaero o mapanakit? Tanong niya sa sarili. Takot siyang malaman. Hindi magandang experience niya sa kanyang naunang asawa. Baka ma-disappoint lang siya. Ang mga tipo ni Lucas ay hindi pa tapos sa paglalaro. Mag-prepare na tayo para sa birthday ni Papa. Excited ang mga bata, akala mo silang celebrant. Nako, takaw sa cake pa naman ang 4 na yon. Titignan ko yung display doon, baka maubos ang decorations ng cake sa kakakaabot nila. Paalam ng kanyang ina bago umalis. Binalikan ni Audrey ang mga lulutuin at ginayat ang mga gulay na gagamitin. Ma, mauubusan na tayo ng bawang at sibuyas. Sasaglit ako sa labas. Paalam niya. Ay, oo nga pala't yan ang nakalimutan ko. Pasensya na, Audrey. Sige lang ma, hindi naman ganun kalayo. Alisa po muna ako. Nung palis na si Audrey, saktong dumating ang in-order ng kanyang ina na ilang case ng alak. Nakabukas ang gate at nagbababa ng karaga mga tauhan. Ma, yung gate ha? Oo, akong bahala dyan, pati na sa mga bata. Umalis si Audrey matapos magpaalam sa mga anak. Pagdating sa pamilihan ay marami na ring tao ang nakapwesto para bumili kaya naman natagalan siya. Kumuha na rin siya ng mga pahabol na sangka para sa lulutuin. Hindi pa man ganong katanda ang kanyang mama pero talagang makakalimutin na ito minsan. Pag-uwi ni Audrey, naabutan niyang isang komosyon sa labas ng kanilang gate. Umiiyak ang kanyang ina habang nagsisisigaw naman ang kanyang papa. Kumabog na mabilis ang kanyang dibdib. Mabilis siyang pumasok ng bahay para iwan ang mga pinamili at dinaluhan ng mga magulang sa labas. Ma! Pa! Ano nangyari? Hinanap ng kanyang mga mata ang 4 na anak sa paligid pero wala siyang makita. Baka pinapasok na sila ni Mama sa loob. Pagpapakalma niya sa sarili. Lumakas ang pag-iyak ng kanyang ina. Audrey, pumasok lang ako saglit para inumin ang maintenance ko pero pagbalik ko wala na sila. Lumamig ang kanyang sikmura at hindi siya agad makapagsalita. Tumahan ka na. Mas mabuti pa magsimula na tayo sa paghanap. Baka nasa malapit lang mga batang yon, inuunahan mo na agad ang iyak. Pahayag ng ama niya na agad nilang sinunod. Nanginginig ang mga kamay ni Audrey habang tinatakbo ang kahabaan ng kalsada. T! Travis! Nasaan na kayo? Tristan! Teo! Nako, magkakasama lang ang mga yon. Mahahanap natin sila agad. Sabi ng kanyang pinsan. Sana nga mababaliw ako kapag napaano sila. Sa kabilang banda, halos mabingi naman si Lucas dahil sa ingay ng kwarto ni Miguel. Pinapagalitan nito ng ina dahil madaling araw nang umuwi. Ma, matanda na ako, ano ba? Matanda ka na pero astang teenager pa rin. Mag-asawa ka na nga, Miguel. Por favor, apo naman ang ibigay mo sa akin at huwag puro problema. Hello po, tita. Gumagawa naman po kami ni Miguel ng baby buong gabi. Magkakaroon na kayo ng apo soon. Malambing na sabi ng babaeng inuwi ng kanyang kaibigan. Napangibi si Lucas. Isa ka pang babae ka. Sino maniniwala sa'yo? Sumama ka agad sa anak ko kahit kakakilala niyo pa lang. Tita, hindi po. Matagal na kaming nagde-date. Ngayon, maging si Miguel ay natatawa na. Just shut up, Katie. Oh, come on. Can you get my name right? Ang pangalan ko ay Cassie. Kung hindi ka lang tagapagmana ng brewery, hindi kita papatusin eh. Napailing na lang si Tita Maricar.
Minsan gabi lang, ibang babaeng dinala niya rito, kaya wala kang mauutaw, Miss Cassie. I want all of you to move out. Dinudungisan yung pamamahay ko. Agad na tumabi si Lucas pero napansin pa rin siya ng ina ni Miguel. Tagapagmana ng pinakamalaking brewery sa Pilipinas, ha? Pag-uulit nito sa harap niya. Talagang yun pa rin ang benta mo sa kanya? We own a law firm. Kung talaga may malaki kaming brewery, ang una kong ilalagay sa drum ay ang si Miguel. I understand, tita. Hindi ka po nagkakamali. Kami talaga ni Miguel ang problema. Pasensya na. Magsusorry ka tapos sa susunod, kukonsintihin mo yan ulit. Umiling ang matanda. Napabungis-ngis si Lucas. Huwag kang bumubungis-ngis dyan, ha? Uuwi yan si Miguel sa bahay niya sa Tugbungan. Hindi siya makakabalik dito hanggat hindi pa siya nagbabago. Send him out without his car. Napalunok siya. Mukhang seryoso nga ang galit na Tita Maricar ngayon. Sa pag-alis nila sa bahay ng pamilya ni Miguel ay may bukol na lalaki sa noo. Ang fierce ni Mama Lucas. Grabe siya, nagbuka akong flower horn. You deserve it. Hindi ka ba napapaisip na dahil dyan sa pakipagtalik mo sa kung sino-sino nagkaanak ka na ng hindi mo alam? Inaalala ko rin yan minsan kaya naiinggit ako sa'yo. Di ba't defective ang sperm mo? Dude, baog ka. You can have fun without consequences. Napatiimbagang siya. He wants a stable relationship. At lahat ng mga naging ex niya gusto rin bumuo ng sariling pamilya. Pero dahil sa nangyari sa kanyang aksidente, hindi siya makabuo. Paano niya ipagkakait sa babaeng mahal niya ang kagustuhang maging ina? They can definitely adopt, pero hindi pa siya nakaka-encounter ng babaeng gusto rin ng ganun. Iba pa rin na nanggaling sa sariling dugo. You can have fun while settling down, Miguel. Nope, not for me. Anyway, salamat nga pala sa pagdating sa akin. Ayoko nang bumalik ng tumbungan pero mapilit si Mama. I have bad memories there. Doon kasi ito nakatira panamantala habang nag-aaral sa kolehiyo noon. Ayaw mong bumukod pero ayaw mo rin sumunod kina tita. I say, you deserve this. Siyempre, sasabihin mo yan. Paborito ka nila. Natawa siya pero nung maibalik niya naman ang tingin sa kalsada ay agad siyang napahinto. May 4 na batang pumapara sa kanyang sasakyan. Modus operandi ba to ng mga magnanakaw ngayon? Gumagamit na sila ng mga bata? 4 pa. Komento ni Lucas sa sarili. Inihinto niya ang sasakyan, saka ibinaba ang bintana sa kanyang gilid. Ba't nasa tabi kayo ng daan? Nasaan ang mga magulang nyo? Sir, hanggang St. Augustus lang po. Sabi ng nangungunang bata sa 4. Inabot pa nito sa kanyang hawak-hawak na 20 pesos. Napatingin siya kay Miguel. Binigyan niya ako ng 20 hanggang St. Augustus daw. Sabi niya. Di ginawa kang taxi driver. Napakurap siya dahil sa pagkabigla. Miguel, nawawala yata mga batang to. Bumalik siya sa mga bata. Nagkumpulan ng mga ito at lahat ay nakatingala sa kanya. Pakiramdam tuloy niya ay para siyang inihaing manok na nakadungaw sa mga inakay na nakabibiyak pa lang sa itlog. Nawawala ba kayo? My name is Lucas. May I know your names, guys? I'm Tristan. Me is Tio. Travis. Ako ay si T, short for Timothy. Ako ay 6 na taong gulang. Ako po ay... Sinaway ni Tristan si T. Sabi ni sir, name lang eh. Okay, ako po si T, short for Timothy. Pagsabad ni Lucas kasabay ang isang ngiti. Lahat kayo nagsisimula sa T ang pangalan. Magkakapatid ba kayo? It was obvious dahil sa mukha ng mga ito pati na rin ang suot at terno pero na-e-excite si Lucas dahil 4 na mga ito na magsising edad lamang. They were quadruplets. Naalala niya si Audrey dahil sa mga ito. Alright, tutulungan namin kayo makauwi. Miguel, pagbuksan mo sila. Sasabihin ko lang ang St. Augustus hindi pangalan ng street yan, kundi simbahan na may extension na kindergarten. Baka dun sila nag-aaral and it's Saturday, baka walang tao. Nagsibulungan ng mga bata habang pumupwesto sa likod samantalang panay naman ang pag-irap ni Miguel sa kanyang direksyon. That man, may sakit yata yung mga mata niya. Narinig niya sabi ni Tristan. Kanina pa ikot ng ikot, nahihilo kaya siya? I have candies with me. He who gives is most blessed by the Lord. Lord yun, Lord. Malulungkot si Lord kapag mali ang pagtawag mo. Sinabi niya sa'yo, mahirap kaya sabihin ng Lord. Masakit sa dila. Happy ka pa pag tinawag kitang Timothy? It's Timothy. See? Kaya you say Lord, hindi Lord.
Rold! Pumagit na sa wakas si Tio. Bibigyan ko na ng candy yung mama, wag na kayong mag-away. Nag-cruise sa mga mata ni na Lucas at Miguel. Lumambot ng husto ang puso niya dahil sa kakulitan ng apat, samantalang si Miguel naman ay tawang-tawa. Ti, sabihin mo nga, ruler. Anang kaibigan niya. Luler! Okay, now sabihin mo, rural. Lular! Pumunghalit ng tawa si Miguel dahilan para magtaka si Timothy. Si Tristan naman ay agad na ipinagtanggol ang kapatid. Why are you laughing? He's smart! Really? Yes! Sabi naman ni Travis. Kaya niya magbilang up to 1,000. Travis, I forgot yung pagkatapos ng 700. Hindi nagpatinag ang bata. My brother knows how to count up to 700. That's very good, T. Tumikim siya. Okay boys, remember the way home. Baka hinahanap na kayo ng mga kapamilya nyo. Okay. Sabay na sagot ng mga ito. Nagtulungan ng apat sa pag-alala ng daan pa uwi hanggang sa huminto sila sa pulang gate. Nakasara at walang tao, hindi kaya inabandona ng mga batang to? Komento ni Miguel. Aba, kung ganun, kupkupin mo na agad. Baliw. Kumatok siya sa gate kasama ang apat na bata. Bumungad sa kanyang humahangos na itsura ni Audrey. Nagkatitigan sila ng ilang segundo bago ito nagtitili. Hali nga kayo rito at pagpipingutin ko yung mga tenga nyo. Saan kayo galing ha? Hindi man lang kayo nagpaalam. Pupunta ng St. Augustus mama kaso malayo. Sagot ni Tristan. Inilabas naman ni Lucas ang benteng ibinigay nito. Binayaran pa nga nila ako ng pamasahe. Nakakaya naman pag hindi ko ihahatid. Aba, magaling! Kayo talaga ha? Gumilid si Lucas habang pinapagalitan ni Audrey ang mga bata. Hinahanap pala nitong apat at umuwi lang para kunin ang naiwang cellphone. They're here. Oh my God! Makukulot ko kayong apat! Dumagsa mga kapamilya ni Audrey at lahat ng mga ito ay salitan sa pagsabon sa makukulit na bata. Swerte pa pala ako kanina sa nanay ko. Look at those 4. Kulang na lang lamunin nila ng buhay. Hindi lang sinabon, pinigarin. Natawa si Lucas. Bumaba na pala si Miguel sa sasakyan. Akala ko ba sa kotse ka lang? May birthday celebration, oh. Tignan mo yung tarpaulin. Makakalibre na ako ng panghapunan. Nakakaya ka palang kasama kapag gipit, Miguel. Umatras na si Lucas at naghanda na para magpaalam. Lucas, huwag ka munang umalis. Salamat sa iyo, nakauwi sila dito ng ligtas. Kahit kumain na muna kayo. Pagpigil ni Audrey sa kanya. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. 30,000. Tinakpan ni Lucas ang bibig ni Miguel at ngumiti. Audrey, hindi na kailangan yan. Basta sa susunod, dapat may nagbabantay sa kanila ng mabuti. Pinalibutan ng iba sina Lucas upang pasalamatan. Mabilis naman nagpunta ng kusina si Audrey upang maghanda ng pagkain. Lucas, di ba? Ba't parang kilala mo na si Audrey? Tanong mismo ng birthday celebrant. We met last night lang po. Alam ko rin ang tungkol sa quadruplets niya. I was amazed. Natawa ang matanda. Nasa lahi namin yung ganyan. Kami lang ng asawa ko na iba kasi si Audrey lang nag-iisang ipinagkaloob sa amin. Napatango si Lucas. Biyuda na po si Audrey, di ba po? Tumalim ang mga mata ng matanda. Kursunada mo anak ko. Sa ganda ba naman po ni Audrey, sinong hindi mapapaibig doon? Wala akong hawak sa kung sino man ang magustuhan ni Audrey, pero sinasabi ko na sa iyo ngayon pa lang. Nasaktan na siya noon. She was married and was let down. Kaya anong meron sa iyo na mapapapayag siya sumubok ulit? Natahimik si Lucas. Totoo ang sinabi nito. Nung una pa man sila magkita, kahit nariyan ang bakas ng atraksyon, ay nakuha siya nitong itulak palayo. Kapag sinubukan niya ngayon, may magbabago kaya sa sagot nito? Noong matapos ang party ay nagpaiwan siya para tulungan si Audrey sa pagliligpit. Nakauwi na si Miguel dalang iilang Tupperware ng ulam. Kahit ang mga bata tulog agad, parang sila nag-birthday ah. Komento niya. Medyo naiinis nga ako, ang hirap aakyatin. Halata namang inaantok na pero ayaw pa rin magsiakyat para matulog. Minsan lang naman ang party na gaya nito, although naiintindihan ko kung pagod ka, ikaw halos na nagluto ng lahat. Natigilan si Audrey. Pakiramdam ko nga, matataktak ang balikat ko sa sobrang pangangalay. Dapat siguro magpahilot ako, gastos na naman. Nagpunas ng kamay si Lucas. Marunong ako nang bahala dyan. Sa paghuhugas ng plato? Napalunok siya. Napakarami pa namang hugasin. We can do it both, tapos imamassage ko ng likod mo.
Or pwede ka nang umuwi sa inyo. Nagsasayang ka ng lakas dito. Kung sa ibang mo binabaling ang attention mo, edi nakiscore ka na. Natawa siya ng malamya. Yes, dahil lalaki ako. Yan agad ang intention ko. Kahit sino babae at kahit hindi ko gusto, pwede ko lang sakyan. Because I'm a man. Natigilan si Audrey. I'm sorry. Yung ex-husband ko kasi, nagloko siya ng paulit-ulit. Kahit sino-sino babae pinapatos niya. Inisip ko na rin na lahat siguro na lalaki ganun. It's easy to have fun and make love to anyone kung wala kang minamahal. There's no guilt because you are not emotionally attached. Anong ibig mong sabihin? Nagawa yun sa'yo ng asawa mo simply because hindi ka niya mahal. Hindi totoo na kapag nagloko, nagkamali lang. Loving someone is like a routine. Ang isang bagay na nakasanayan mo, kaya mong gawin kahit nakapikit. How do you mistake something that is part of your everyday routine? Cheating is a choice. Natawa sa kanya si Audrey. Dami mong alam ah. Single ka naman sa edad mong yan at natawag pang playboy. Ang hirap mong paniwalaan. I'm single because so far, wala pa nakakatanggap na hindi ko kayang buntisin na magiging Mrs. ko, Audrey. I am sterile. Resulta yun ng natamo kong testicular trauma mula sa isang car accident. Nasa 20 pa lang ako nung mangyari yun. I was having fun. Driving fast tapos bumangga ako sa poste dahil sa kalasingan. Siguro nga karama yun sa kayabangan ko nun pero nakakagalit. May mga long-term partners akong sumubok pero sa huli, they want to feel motherhood. To experience childbirth. Paano kayo may bibigay? Sinubukan niyo bang kumuha ng sperm donor? Isang beses. May ex wants someone na kilala niya dahil ayaw niyang mula sa sperm bank na kukunin. To make it more personal, yun na rason. Anong nangyari, sumamang ex-girlfriend ko sa supposed sperm donor niya. Ayokong maulit yun. Pakiramdam ko wala akong kwenta bilang lalaki. Napailing si Audrey. Arranged marriage ang nangyari sa amin ni Elias, kaya siguro hindi ganun kalalim ang nararamdaman niya para sa akin. Kung kailan nagugustuhan ko na siya, saka naman siya nagloko. That's not that sad. Not that sad? Malaya na kayo pareho sa isa't isa ngayon. If he's a good person, I'm sure heaven is a great place for him. Tumikim si Audrey. Huwag na natin pag-usapan yun. Alright. May iba ko. Ba't nga pala mukhang problemado si Miguel? Napangisi na lamang siya. He's enjoying his single status so much na puno na yung mama niya. Talaga? Kung willing naman yung mga nakakadate niya, why not? Nagkibit-balikat siya. Hindi maganda yung kung kani-kanino na lang siya napupunta. There's also a risk of sexually transmitted diseases. Kapag talaga nagkasakit siya dahil sa kababuyan niya, I won't see him again. Sa bagay, well, kung hindi mo naman mamasamain, nakailang girlfriend ka na? 4. Ikaw ba? Nakailang boyfriend ka? 2. Yung first BF ko, sa chat lang kami nagkakausap no na teenager pa ako. Nung panahingi niya ng pictures ko, binili ko agad. Tinanong ko si mama kung pwede ba kaming mag-meet. Ang ending, nabukulan pa ako. Second, yung si Elias. In person na yan at ikinasal kami. Nagtataka ako. Marahang sabi niya. Napaayos ng buhok si Audrey. Nagtatakasan. Magtanong ka lang. May lihim na motibo ka ba kung bakit sinasabi mo sa akin ang lahat ng to? Natawa ng malakas ang babae. Ako pa ngayon ang may motibo? Wow ha! May I remind you that last time you kissed me first. Malisyosong sabi niya. You did that tapos kumaripas ka ng takbo. Mabilis na tumalikod si Audrey at naglakad paalis. Natawa na lamang siya sa kilos nito. Audrey, late night ice cream tayo, please. Tsaka na, maghuhugas pa tayo ng pinggan eh. Naabutan niya naman ang matalim na tingin ng ina ni Audrey mula sa balkonahin ng bahay. Hi tita, bati niya rito. Sa huli ay tumangulang ang matanda bago nagbilin. Kung lalabas man kayo, huwag magpapagabi masyado sa pag-uwi, baka hanapin ng mga bata si Audrey. No problem, automatic yan tita. Sumunod siya sa kusina para mag-umpisa sa paghuhugas ng pinggan. Noong matapos sila ay saka naman niya ipinagmaneho si Audrey patungo sa malapit na convenience store. Gabi na, kaya ito na lang ang bukas sa malapit. If you want something better, kailangan nating mag-meet some other time para mailibre kita. Pasimpleng sabi niya. Wow, hindi pa nga tayo nagsisimula, umaamba ka na para sa second date ha? Natawa siya nang wala sa oras. So, you consider this as a date too? Tinulungan mo na nga mga anak ko kanina tapos sinabayan mo pa ako sa paghugas ng pinggan. You didn't have to do all that but I'm impressed. Akala ko pa nga itatakbo mo ako sa pinakamalapit na hotel. You proved me wrong. Oh no.
Kahit magkaibigan kami ni Miguel, hindi naman kami pareho ng ginagawa. Ang totoo niyan, hinihintay ko na tanggihan mo ko ulit at baka gumifab na rin talaga ako. I know it will be hard for you to trust a man again. I won't pressure you, Audrey. Matapos bayaran ng mga pinamili ay tumambay sila sa boulevard kung saan nagpapahangin ng ilan ding nagde-date at kumakain ng street foods. Binabad muna nila ang sarili sa ilang minutong katahimikan bago nagsimula mag-open up si Audrey habang kumakain. Magiging honest ako, Lucas. I really love the attention that you give me. Ang lakas makaboost ng confidence na makitang isang katulad mo na panay ang lapit sa akin. Kahit sinasabi ng utak ko na malito dahil may mga anak na ako at sila dapat yung focus ko. Hindi ko mapigilan na gustuhin maging selfish at sumama sa iyo saglit. That kiss made me feel alive again, Lucas. Ang lakas na naging hatak mo sa akin. Tutok na tutok man si Lucas sa pakikinig, hindi niya kinalimutan kumuha ng tissue at punasan ng bibig ni Audrey. Sa tingin mo ba, magiging masama akong halimbawa sa mga bata? I know, problema nga yun. Pinigilan nito ang kanyang kamay. Matatanggap mo ba sila? I mean, Lucas, 4 ang anak ko. Bahagya siyang natigilan dahil sa narinig. Di ba dapat sila muna maging okay sa akin? I'm a grown man, at ang mga bata dapat na maging komportable sa akin, and not the other way around. Audrey, alam kong may mga anak ka. Alam kong ikinasal ka na noon at gusto pa rin kitang ligawan. I know the risk I'm taking. Hindi ba napakabilis? Desidido ka na mapa-oo ako kahit pa hindi pa tayo lubos na magkakilala? We're both adults. Ayoko yung nagmi-meet lang tayo para mag-date. Gusto kong makita kung paano kakasama ang mga bata. Ayaw mo rin ba makita ko? Kakayanin ko bang i-handle silang apat? Kung tayo lang dalawa at hindi sila involved, kulang pa rin yun. I want to get to know you as a partner. Sinabi ko na sa'yo, lahat na naging ex ko, long-term lahat. Itinabi ni Audrey ang supot upang makausog sa kanyang tabi. Inakbayan niya ito na mahigpit. Dapat pala nagdala tayo ng jacket mo. Hindi naman ako nilalamig kaya ayos lang. Nagpalitan pa sila ng iilang personal na tanong ni Audrey. Habang palalim ang gabi, napapansin niyang gumagaan sa wakas ang bigat sa balikat nito. Tumunog ang kanyang alarm. Time's up. Naubos na ba natin ang lahat ng nasa plastic? Tanong niya. Para sa ng alarm, nakakagulat ang ingay ah. Napangiwi siya. Sorry, it was for you. 11 p.m. na at babayahe pa tayo pabalik. Kung magpupuyat ka pa, pagod kang gigising bukas. Ang dami pa namang ginawa kanina. Hindi mo man naramdaman sakit sa kasukasuan ngayon. Lalabas lahat yan sa pagising mo. Namilog ang mga mata ni Audrey. What? 11:00 na agad? Ang bilis naman ng oras. We will do this again next time. Agahan natin para mas ma-enjoy mo pang hangin. Thank you. Kapag hektik ang araw ko at panay pang pagpapasaway ni na Tristan, talagang gusto ko na lang muna magpalamon sa dagat para hindi ko marinig ang ingay nila. Ang sama ko nanay, di ba? It's the first time na naging nanay ka and it was a quadruplets experience. Kung may 4 na Miguel yun si Tita Maricar, matagal na dapat nakakulong yun. Siguro masasakal niya si Tito kasi 4 na pasawayan na buo nila. Natatawang umiling si Audrey kaya inabot niya ang kamay nito. Lahat ng tao nahihirapan sa kanya-kanyang problema, okay? It's natural to ask for peace and quiet kung pakiramdam mo, puputo ka na sa pressure. Kesa naman, mapagbuntungan mo sila ng galit. Yan din ang sabi ni Mama. No wonder nagkakamabutihan na kayo ng mga magulang ko. Napangiti na lamang siya. Kung gusto mo matamis na bunga, ligawan mo pati na yung puno. Gawa-gawa ka. Narinig mo lang kay Miguel yan, oh. Inasar siya ni Audrey habang nasa biyahe pa uwi. Nag-usap din sila tungkol sa kanya-kanyang trabaho at mga kakilala. Inuwi ni Miguel si Katie, yung kaibigan mo. As usual, nabukulan siya pero kailan ba nakinig ang lalaking yun? Katie? Baka naman Cassie. Basta, isa sa mga babaeng magugulo, sabi niya. Mabait naman sila, minsan pakiramdam ko naiinis lang ang mga yon. 1 year later, hulog na sila sa kalendaryo at wala pa silang stable na relationship. Ako, kahit wala akong lalaki, I have my family and now, potentially, ikaw. Panay sabi na strong independent women sila pero wala pa naman ako nakitang self-empowerment o improvement. Panay lang ang blind dates and mixer party. Akala ko titiisin mo lang ang panda daw nila sa'yo. No? Ayoko nang pumatol sa harap ng publiko at gumawa ng eksena. Hindi ko nagugustuhan ng mga sinasabi nila minsan. Ngayon, unti-unti na akong humihiwalay sa grupo nila. I actually blocked them. Huminto sila sa tapat ng gate. That's good for you. May mga pinsan ako na pwede mong kaibiganin. Lahat sila pamilyado na, so when you want a picnic day na may kalaro ang mga bata, you can call them.
My parents are gone at yung kapatid ko nasa abroad. Napangiti si Audrey. Thank you, Lucas. See you again? Pahingi ako ng number mo. Magte-text ako kapag nakauwi na ako. Thank you. Mag-iingat ka. Matapos ang mabilis na halik sa pisngi ay pinanood ni Lucas na pumasok ng gate si Audrey saka pinaandar muli ang sasakyan. Mukhang hindi siya makakatulog ngayong gabi dahil sa labis sa saya. Nananaginip lang siya nito nagdaang gabi. What if hinabol niya si Audrey at sinipagan pa ang pagpapakyut? Buti na lang at hindi niya tinuloy. God really creates the perfect timing. Ngayon ay sobra-sobra pa sa panaginip niya nangyari. This is a good start for a promising love life. Pagdating ng Lunes, may pasobrang smile si Audrey para sa mga katrabaho. Marami ang nababaguhan sa kanyang masiglang ngiti. Tauna lang yan masaya, ate girl. Biro ng kanyang kasamahan. Natigilan siya ng bahagya pero agad ding nakabawi. Ang aga-aga masakit sa ilong yung ampalaya perfume mo ang bitter. Ngayon lang ulit ako hinilig ng ganito, ate girl, kaya pagbigyan mo na. Nagulat siya nung bigla na lamang siyang yakapin ng babae at paypayan. Audrey, tinatablan ka pa pala ng kilig? Naku-curious tuloy kung sino lalaking yan. Umiling siya at iziniper ang bibig. Hindi ko na muna sasabihin kung sino, baka ma-evil eye. Bulong niya. Pinagtatampal naman nito ang kanyang braso. Ewan ko sa'yo. Hey guys, inspired ang Audrey natin. You mean, expired? Girl, matagal na. Biyuda ka na Audrey, di ba? Sabi ni Cassie na kadarating lang. Sabi ni Tasha, inspired ako at hindi expired. Bawas-bawasan ang pag-iinom at mag-iwan ng time para maglinis ng tainga, okay? Pakli niya. Natahimik ang paligid dahil sa kanyang tugon. Iyon kasi ang unang pagkakataon na barahin niya si Cassie. Excuse me? Audrey naman hindi mabiro. Pinapersonal agad. Chill, okay? I'm sure kung sino man yung nagpapa-inspire sa'yo ngayon, happy na happy sa ready-made for children mo. Bago pa man siya makasagot, ay lumipat na ito ng pwesto. Nag-init tuloy ang ulo niya at wala siyang mapagbuntunan ng inis. Ereklamo na kaya natin yan kina sir? Huminga siya ng malalim. Salita lang naman yon, mababaw naman talaga yung babaeng yan. Natawa si Tasha. In fairness may pagkaduwag din pala tong si Cassie. Siyang una nagbato ng salita pero una ring tumakbo. Friends kami dati at hinahayaan ko lang siya ng madalas sa pagsalita na ako na hindi maganda. At first, wala lang talaga akong pake. Ngayon, na-realize ko na nakakasira ng reputasyon ng mga sinasabi niya. Lalo na kapag naririnig ng iba tapos hindi naman ako kilala. Women who bring down other women are just insecure, Audrey. Dapat sinusuportahan natin ang isa't isa. Sana maintindihan ni Cassie na yung ganyang pag-uugali, nagtutulak ng mga potential friends palayo sa kanila. Imbes gustuhin ng tao makipagkilala, dyan palang ekis na. Sinubukan ko naman silang sawayin pero hindi umuubre. Maybe iba-iba lang talaga kami ng priorities. Let's just focus on ourselves. The more na hinihila ka pababa, dapat mas inaangat mo yung sarili mo. Hanggang umabot sa puntong kahit mga paa mo hindi na nila ma-reach. Tama si Tasha. Nasabi niya sa sarili. Ngayong malalaki na ang mga anak niya, kailangang maging maganda siyang halimbawa kung paano maging matatag at palaban. Pagkatapos ng kanyang duty, umuwi siya ng bahay at dumiretso sa kama para umidlip saglit. Hindi niya namalayan ng oras kaya naman hindi niya nasundo sa school ang mga bata. Nagtatakbo siya pababa ng bahay nung makita niyang madilim na sa labas. Ma, pa! Pupunta ako ng St. Augustus! Hindi ko pa nasusundo ang mga bata! Hoy, Audrey, saan ka pupunta? Pagtawag ng kanyang ama sa sala. Sandali siya lumingon at natigilan. Nasa sala ang buong pamilya at nagmemeryenda. Buong pagtataka pa ang ekspresyon ng mga bata habang tinitignan siya. Lumabas mula sa kusina si Lucas na may dalang pitsil. Good evening, napahaba ang tulog mo. Hindi ka ba nagugutom? Ha? Nagpuna siya ng mukha at inayos ang buhok. Maghihilamos lang ako. Nagtatakbo siya papunta ng banyo. Nakauwi na pala ang mga bata at siya itong tulog pa. Naku naman, ano na lang kayang iisipin ni Lucas sa kanya? Wala palang bagong tuwalya dito. Daing niya sa sarili. Here, nakita ko sa mga bagong laban damit. Napakislot siya dahil sa gulat. Lucas naman nakakagulat ka. Natawa lamang ang lalaki at hindi ininda ang paghampas niya sa dibdib nito. Maaga kitang dinalaw kanina kaso tulog ka pa. Nabanggit ni tita na nasa school pa ang mga bata kaya naisipan kong ako na lang ang susundo. Pasensya na kung hindi ako nagpaalam sa'yo pero promise, humingi ako ng permiso kina tita.
Ayos lang ano ka ba, nahihiya nga ako. Ikaw pa ang sumundo sa kanila tapos ako natulog lang dito. Galing ka ng trabaho, di ba? It doesn't matter. Nag-enjoy din naman ako. Halos mabinga ako kanina sa kotse kapag sabay-sabay sila nagsisigawan, pero gumagana pa ng maayos ang tenga ko. Pinunasan pa ni Lucas ang tubig sa kanyang buhok. Nakapagpahinga ka ba na maayos? Oo, Kita ko, may tuyong laway ka pa nga kanina rito. halos malunod si Audrey sa hiya pero at the same time, nasisiyahan siya dahil mukhang hindi naman big deal kay Lucas ang nangyari. Gusto sana kitang yayain magsine. Imbes ay alok niya. Kailan ka free? Next week, masyado ako naging lakwatsero ngayong linggo. Alam kong gabundok na mga asikasuhin ko sa opisina. I want us to watch movies nang walang iniisip na problema. Okay, nagpaalam naman ako kay mama na pababantayan ko silang apat saglit habang nasa labas tayo. Okay lang sa kanila. Bilan natin sila na makakain sa pag-uwi bilang pasasalamat. Makukulit ang apat na yon. Talaga mapapagod sina tito at tita. Nagustuhan ng husto ni Audrey ang pagiging mindful ni Lucas. Halatang isa itong mapagmalasakit na CEO. Lahat na nakikita nitong effort ay sinusuklian ng angkop na pagpapasalamat o di naman kaya ay pagpapahalaga. If a businessman has a heart, natural na magiging loyal ang mga trabahante nito. Tara na, para makapag-snacks ka na. Anang lalaki. Okay, tara. Inabot niya ang kamay ni Lucas at sabay sila nagtungo sa sala. Akala ni Audrey ay maiintriga ang mga bata kapag nakita siyang hawak-hawak ang kamay ni Lucas. Hindi niya inasahan na tatayo si Timothy upang abutin ang kabilang kamay ng lalaki. Napangiti siya habang ini-imagine paano kung si Lucas ang naging ama ng kanyang mga anak. It was a bad thought, a very selfish idea. Hindi biro ang trabaho ni Elias noon bilang pulis dahil delikado rin yon paminsan-minsan. Magaling man ito bilang lingkod bayan, paano naman ito bilang isang ama sa mga anak nila? Ibang responsibilidad nito sa trabaho, iba rin ang tungkulin nito bilang ama. Pareho yung importante pero hindi nito nagampanan ng pagiging mabuting ama. Ang pinakamapait, nalaman niyang mas kasundo nito ang pamilyang binuo ng lihim. Mas maraming litrato si Elias kasama ang kapit nito at ang baby na kapapanganak lang kaysa sa kanila na mismo legal na pamilya. She can't help but compare the two men. Huwag ka muna magpapadala kay Lucas kasi bago pa lang kayo. Saway niya sa sarili. Habang napupuno ng tawanan ng sala ng bahay, nagmumuni-muni naman siya. Nagpa siya na si Audrey na tanggalin sa utak ang pagiging overthinker. Gaya na nangyari sa kanya't kay Elias noon, only time will tell the truth. Audrey! Lakas ang tapon mo ah! May kinaiinisan ka ba? Tanong ni Tasha habang nagpupunas ng pawis. Nagpa siya sila mag-badminton bilang exercise ngayong araw ng linggo. Hindi naman siya makapag-concentrate dahil 2 linggo na niyang hindi nakikita si Lucas sa personal. Panay video call lang ang ginagawa nila kasi out of town ito. Pagkatapos ng masaya nilang cinema date, hindi na niya ito mahagilap. She missed him so much. Napapaisip tuloy siya kung hindi ba nagustuhan ni Lucas ang nakapasa kanya nung araw na manood sila ng movie. Fine, pinayagan niya maka-second base sa kanya si Lucas. Pero kasi, madilim doon at sila lang ang nasa bandang likod. Kahit malamig ang buong silid, hindi siya gininaw dahil sa yakap ni Lucas. The movie was romantic at may kissing scene. Napakabango pa nito tapos matagal na mula nang huli siyang makayakap at mahalikan. Napasinghap siya. Maybe that was the reason kung bakit ayaw niyang magpakita sa akin. Iniisip niya siguro na malandi ako at makate. Audrey, anong kulay ng araw? Nagulat siya sa paglitaw ni Tasha sa kanyang tabi. Ha? Saging? Nabalot ang tawanan ng bench sa malapit. Girl, hindi lang siya lutang. Lumilipad pa ang isip niya. Saan umabot yung utak mo, Audrey? Napailing na lang siya sa pantitrip na mga ito. Magsingkulay naman talaga ang araw at ang saging ah. Hala sige, ipilit mo pa ate ko. Kaninong saging kayang iniisip ni Audrey, kaya siya tulala? Napatakip na lamang siya ng mukha nang wala sa oras. Tama na, Tasha! See? Ito ang gusto ko kapag inaasar ko si Audrey. Ang kulit ng mga pinag-iisip pero kapag nahuli mo, halos mangisay naman sa hiya. Hey, Audrey! Pagtawag ni Cassie kasama sina Beverly at Alice sa kabilang harang ng court. Nakita ko si Miguel sa birthday pictures ng papa mo. Are you sleeping with him? What? Sino Miguel? Tanong ni Tasha. Oo, nakita ko sa Facebook pictures na in-upload ng mama mo.
Nahagip siya ng background ng video ng pinsan mo habang kumakanta. He's eating at your house at your father's birthday celebration. Wow! Nung kamakailan lang, nagpapakainosente ka. I'm sorry, but that man, nalawayan ko na yon. So even if you feel special kasi naipakilala mo na siya sa mga magulang mo, ako pa rin ang nauna. His mom, Tita Maricar, she likes me. Kaya naman good luck na lang sa'yo. Napapikit si Audrey. Cassie, just please, grow up. Wala ka na sa high school o college para magkaganyan. Magtanda ka na, okay? Kung talagang kailangan mong maging updated sa buhay ko, then fine. Si Lucas ang gusto ko at nagde-date na kami. Huwag kang nagkakalat ng mga maling impormasyon. Nakakasira ka ng umaga. Wait, what? Si Lucas? Hindi na pinansin ni Audrey ang babae at mas inunang mag-ayos para umuwi na. Enough workout this morning. May mga bata pa siyang aalagaan sa bahay. Bye girls, enjoy! Bye Audrey! Nagmaneho siya pauwi at naligo pagdating niya sa bahay. Nag-aabang na mga anak niya sa sala. Okay, patingin nga ng mga assignments niyo. Gumiwi si Tristan. Ma, it's hard. Drawing daw po. Sige, patingin ng mga nasimulan niyo. Isa-isang pinuri ni Audrey ang ginawa ng mga bata. Panghuli ay kay Timothy. Is this our family portrait, T? Yes, Mama. Look, ang pretty ng dress mo po. Proud na sabi nito. Sumilip din si Travis sa papel at napakurap. Rainbow ang dress ni Mama. Because Mama bring all the colors in the world. Malambing na sagot ni T. Napangiti tuloy si Audrey ng pagkalapad-lapad. Talaga? Dahil dyan, ipagluluto ko kayo ng merienda. Tapusin muna natin to. Yes! Sabay na sigaw ng apat. Natigilan siya. T, ba't may manananggal tong family portrait natin? This is all four of you. Sina Papito at Mamita, me and Papa. Sino tong manananggal? Nalukot ang mukha ni Timothy. Angel yan, Mama. Si Papa yan in heaven. Diba, tapos kaya wala pang shirts and shoes. Ito katabi mo si Tito Lucas yan. Natawa siya ng malakas. Oh, I'm sorry, honey. Gulat ako kalahati lang tapos may pakpak. Sorry. Ma, do we call Tito Lucas as Papa? Tanong ni Tristan. Napaiwas ang tingin si Audrey. Depende sa inyo, anak. You can all decide in the future, okay? Ang pagiging tatay, hindi yan madali. So, you only call someone Papa if I like them and you think they are deserving. I miss Tito Lucas. Wala si Mamita kaya di namin siya ma-video call. Sumbong ni Tio. Wait, what? Tinatawagan niyo si Lucas? Sabay-sabay na tumango ang mga bata. Nagtatanong lang naman siya, Mama. How are we? Anong gusto naming kainin? He even buy us food and he sends it to Mamita. Imporma naman ni Travis. Napakapituloy siya sa Silya. Ang tinik talaga ng lalaking yon. Ngayon tuloy kahit ang mga anak niya, ito ang bukang bibig. At this point, it's hard to escape Lucas' charm. Tinuruan niya muna mga bata saglit sa pagdodrawing bago pupunta ng kusina para magluto. The more that hours went by, mas lalo niyang namimiss si Lucas. Gusto niya itong bisitahin sa office pagbalik nito pero welcome kaya siya doon? Ayaw niyang pangunahan si Lucas at mag-assume. Hahayaan niya na lamang na ito ang mag-initiate. Hectic ang trabaho ni Audrey kinabukasan. Kinailangan niyang banatin at pahabain ang pasensya sa mga kliyenteng halos pinagmumura na siya sa galit. Samot-saring problema ang kinakaharap niya sa lobby at sa lahat ng yon, kailangang nakangiti pa rin siya. Thank you for choosing Saleo. How may I help you? Automatikong bati niya noong maramdamang may taong papalapit. I'm here, under the reservation for Mr. Sanders. I believe my secretary booked a small conference room. Napangiti siya nung marinig ang boses ni Lucas. Hindi siya nabigo dahil naabutan niyang nakatunghay sa kanya ang lalaki. Sir, you are staring at me obsessively. Wait lang po, let me check on our list. Pasweet na sagot niya. Sumanda lalo si Lucas sa counter at kunwari makikichismis. I have a secret to tell. Bawal po yan. Pabirong sabi niya. Importante to. This affects the hotel. Okay. Lumapit siya ng kaunti hanggang sa lumapit ang labi ni Lucas sa kanyang tainga. I missed you so much. Nagmotor na ako papunta rito kasi traffic. I can't wait to see you. Mas lalong tumamis ang kanyang ngiti. Sir, I believe wala yung kinalaman sa establishment na ito. If it's not for you, I won't be here.
Siguro, upo na muna ako dyan sa sofa, tititigan ka ng mga 3 oras. Mabilis na inaskaso ni Audrey ang tungkol sa silid na binanggit nito. Magpahinga ka na muna kung matagal pa yung meeting mo. Ang lalim niyang eyebags mo, oh. Nagka-problema ang isa naming kliyente. Kinailangan kong personal na pumunta doon at ayusin ang gusot para mapakalma sila. It was a disaster. I'm sorry kung natagalan ako, Audrey. Ito naman, araw-araw tayo nagvi-video call. Huwag mo nang intindihin yon. Ang mahalaga, tapos ka na sa problema mo sa work. Then, I'll wait for your shift to end. Kumain tayo sa labas kasama ang mga bata. Namiss ko rin sila. Okay, sige. Nalulula siya pagdating ni Lucas. Kinikilabutan siya makita ito ulit. Napakabagal tuloy ng oras ngayong gusto niya na sana itong mayakap. Tama ba ako na nakikita? Si Lucas Candido yon? Tanong ng kanilang manager nung lapitan siya nito. Yes po, pasensya na. Sagot niya. Anong hinihingi mo ng dispensa? Pakasalan mo na agad, ba? Kapag may business meeting siya, i-recommend mo tong hotel natin, ha? Keep up the good work. Napangangatuloy si Audrey. Tinawanan naman siya ni Tasha. So, that was the guy. Tama nga si Manager Me. Keep up the good work. Naku, kung nakita mo lang sana ang mukha ni Cassie nung napadaan siya rito. Wala na akong paki sa babaeng yun, pati na sa mga kaibigan niya, no? Ang daming magagandang bagay sa mundo na pwede kong pagtuunan ng pansin. Wala na akong paki sa sasabihin ng iba. The heart only wants who it desires. Para kay Audrey, si Lucas yun. Standing under that brilliant chandelier, suot ang mamahaling suit and tie. All eyes on him, pero ang atensyon nito, sa kanilang nagbabagat sumesentro. Ganoon palang pakiramdam na gustuhin ng sobra-sobra. Para siyang lulutang sa saya. Matapos ang trabaho ay agad siyang inihatid ni Lucas pauwi. Pagpasok niya ng bahay, sa kanya man una nagmano ang mga bata, ay kay Lucas naman ang lahat ng atensyon ng mga ito. Sinuklaan din ng lalaki ang enerhiya ng mga chikiting at halos lunurin ito sa yakap ang mga bata. Tatawagin ko na si Mama at Papa. Alright. Ilang sandali pa ay papunta na sa isang seafood restaurant ang buong pamilya. Pagdating doon ay inuna siyang pagsilbihan ni Lucas sa paghihimay ng pagkain bago isinunod ang mga bata. Nahihiya tuloy siya sa mapanuksong tingin ng kanyang mga magulang. Sinubukan niyang makipagkompetensya sa bilis ng paghihimay ni Lucas para makakain na ito agad. Pero mabagal siya, tinatawanan lamang siya nito. Ang galing mo sa ganyan, turuan mo nga ako, sabi niya. Na, lalamig yung pagkain mo. Sige na. Wala nang nagawa si Audrey kundi alalayan ng mga bata habang kumakain. Lalo pat mapili ang dalawa sa kanyang quadruplets at minsan ay itinatago sa kung saan ang ayaw kainin. Akin yan, hindi mo nagustuhan na mais? It's so hard sa ngipin, Tito Lucas, reklamo ni Travis. Hindi pa tayo ang pwesto ng mais kung kakainin mo. You have to have it like this. Pahiga, para kapag kinagat mo, matatanggal agad. Oh, okay. Wow, you eat corn so well, naubos mo agad. Sinubukan ni Travis ang ginawa ni Lucas pero umiling pa rin ito. I don't like it. It's okay, ibigay mo sa akin kung ayaw mo, sayang naman. Alright. Natawa si Lucas at bumulong sa kanya. Mas magaling akong kumain ng tahong, not just the corn. Mahilig ka sa malalaking tahong? Lately, oo. Pero isang tahong lang ang makakatalo sa lahat ng seafood na nandito sa table ngayon. Yung akin ba yan? Gusto yung itanong ni Audrey pero hindi na niya lamang itinuloy. Baka hindi niya mapigilan ng tawa. Napaka-pribado pa naman ang kanilang biruan. Buti na lang at malaki ang kanilang mesa. Kahit na papano ay may distansya sa iba pa. Nahihiyang ngumiti si Audrey. Ayaw niyang ipahalata ang bungis-ngis niya sa harap ng kanyang mga magulang kaya tinignan niya na lamang ang 3 pang anak. Nice yan, T. Inisa-isa mong butil ng mais. Matatapos tayo niyang kumain sa makalawa. Biro niya sa anak. Akin na yan. At baka makauwi na lang ang lahat na nagtatrabaho dito. Hindi ka pa tapos. Pag-agaw ni Papito sa mais na kinukurot ni Timothy. Oh, yan. Thank you, Pops. Hindi nagtagal ay natapos ang hapunan at agad silang bumiyahe pa uwi. Pagdating sa bahay ay naghanda na ang mga bata sa pagtulog habang sila ni Lucas ay nag-usap pa sa bakuran ng bahay. Kung mapagod ka man sa akin at umalis, hanap-hanapin ka ng mga bata pati na rin ang mga magulang ko. Panigurado yan. That's nice. Yun nga lang, wala akong balak na iwan ka, Audrey. I am more than willing to settle down and commit right now. Napangiti na lamang siya dahil sa tuwa. Alam ko, you're so dedicated.
Napakaswerte ko dahil napansin mo ko. Napailing si Lucas. We have to work on that confidence, babe. Kung hindi ka pumayag na pumasok ako sa buhay mo, then I'm going to miss this. Ngayon ko lang naramdaman na kailangan ako at nakakapagpasaya ako sa mga magulang mo, sa'yo, lalo na sa mga bata. All these years, dahil hindi ako makabuo, nakala ko na wala nang tatanggap sa akin. Audrey, you made me feel whole. Powers namin yung mag-iina na sa'yo lang pwedeng gumana. Inabot niya ang pisngi nito. So, I was hoping, total, nakabalik ka na't lahat-lahat. Would you be my man forever? Napangiti si Lucas sa kanya. Yes, ma'am. Aalagaan ko kayo na maayos. In return, gusto ko rin sana marinig sa'yo mismo ang sagot sa tanong ko. Ano yun? Kaya mo bang isipin ang may kasal sa akin in the future, Audrey? Alam ko sinabi mo noon na naloko ka't lahat, pero umasa ako kasi. Pinigilan niya ang pagdaldal nito at pumalatak. Hindi lang pagpapakasal, okay? Nakikita ko na tatanda tayo magkasama kaya wag kang mag-alala. I'm sure with you kasi mahal na kita. Kuminang ang mga mata ni Lucas. Napailing na lamang siya. Yan, nauna pa ako sa'yo. Pabirong niya. Hinapit siya nito sa bewang at hinalikan ng mariin sa labi. I love you too, silly. God, sana pwede ko kayong ibulsa para maisama ko kayo sa bawat lakad ko. Balak mo pa kaming gawing kitchen? Huwag kang mag-alala, Lucas. San ka man magpunta at ano man ang mangyari sa'yo. May pamilya kang uuwian. We will always wait for you. Salamat, Audrey. Huminga pa ito ng malalim. I wish mahanap din ni Miguel ang babaeng para sa kanya. He needs to learn his lesson. Napailing na lamang siya habang nakikinig sa kwento ni Lucas. Malamig man ang gabi, balot naman siya sa init ng yakap ng kanyang partner. Well, ngayon ay nakahanap na siya ng taong totoong titimbang sa kanyang bawat hirap at saya. Matagal man bago dumating, it was all worth it. Sa huli, nakilala niya pa rin ang kanyang perfect match. Hindi nagtagal ay nagpakasal din sila. Marahil ay napakabilis ng lahat pero wala talagang makakapigil sa pagmamahal nila sa isa't isa. Sa wakas, kumpletong-kumpleto na ang buhay niya. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!